Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang napakahalagang kwento. Tungkol to sa isang malaking pagsusulit. Isang test na ibinigay sa pinakaunang hari ng Israel. Naranasan mo na ba yon? Yung pakiramdam na, okay, ito na yon. Last chance ko na to para bumawi at patunayan ang sarili ko. Isang test na halos magdadesisyon ng lahat. Well, ganyan-ganyan ang sitwasyon ng bida natin ngayon. At ito na nga siya, si Haring Saul. Sa puntong ito ng kwento niya, marami na siyang nagawang mga mali, mga pagkakamali sa kanyang pamumuno. Pero mabait ang Diyos, binigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Isang huling pagsubok para ipakita kung tapat ba talaga siya. So, dito na magsisimula yung test. At yung nagbigay ng instructions, walang iba kundi si Propeta Samuel. At tandaan natin ha, hindi ito galing kay Samuel, kundi direktang itong utos mula sa Diyos. Sobrang importante nito. Yan, sobrang linaw ng utos, di ba? Walang paligoy-ligoy. Ang misyon, labanan ng mga Amalekita, isang tribo na matagal ng kalaban ng Israel. At ang instruction, lubos na lipunan ang lahat, yan yung eksaktong salita, walang puwang para sa maling interpretasyon. Okay, para mas malinaw, i-breakdown natin. Hindi lang basta manalo sa giyera ang utos eh. Kailangan ubusin ng lahat. Tao, hayop, lahat-lahat. At take note, bawal kumuha ng kahit anong samsam o bihag. Bakit? Kasi yung misyon hindi para sa yaman o para sumikat si Saul. Ito ay para isagawa ang hatol ng Diyos. At ayun na nga, sumugod si Saul kasama ng kanyang malaking hukbo. At guess what? Panalo sila. Isang malaking tagumpay, ang galing. Pero, dito na yung malaking tanong. Nanalo nga sila sa laban, pero pumasa kaya si Saul sa test? Sinunod ba niya ang lahat ng rules? At dito na natin makikita ang malaking problema. Yung utos, sa kaliwa, ubusin ng lahat. Pero anong ginawa ni Saul? Una, hindi niya pinatay yung hari ng mga kaaway, si Haring Agag. Ginawa niyang bihag. Pangalawa, itinira niya yung pinakamatataba at pinakamagagandang hayop. Nako, ito ay malinaw na pagsuway. So, i-imagine niyo yung eksena. Nagmamarsya sila pauwi, nagsisigawan sa tuwa, feeling victorious. Para kay Saul, yung bihag na hari ay parang tropeyo, isang laking karangalan. Dito na pumasok yung pride niya, yung pagmamataas, at yun ang nagdikta sa mga desisyon niya. Pero habang abala sila sa pagbubuni, hindi nila alam may paparating na pala. Si Propeta Samuel, on the way para i-check kung ano ang nangyari. At dito na magsisimula ang matinding konfrontasyon. At pagkakita pa lang ni Saul kay Samuel, ito agad ang bungad niya. With full confidence pagbati propeta, tinupad kong utos ng Panginoon. Wow! Nagsinungaling agad. Dito mo makikita ang talino ni Samuel. Kalmado lang siya. Sabi niyang, talaga? Sinunod mo? Ano tong naririnig kong mga tupa at baka? Di ba dapat patay na yan lahat? Boom! Huling-huli, ginamit ni Samuel ang ebidensya laban sa kanya. Walang takas, si Saul. At anong ginagawa ng taong nahuhuli? Madalas, nagdadahilan. Yon mismo ang ginawa ni Saul. Una, nanisip. Yung mga sundalo po kasi sila yung nagtira niyan. Pangalawa, sinubukan niyang gawing spiritual yung pagkakamali niya. Yung mga hayop, para ialay tuyan sa Diyos. Pero si Samuel, hindi siya basta-basta maloloko. Alam na alam niya yung totoo. Nakita niya yung laman ng puso ni Saul. Hindi pagsunod, kundi puro pagdadahilan lang. So, dito na tayo sa pinaka-main point ng buong kwento. Ito yung pinakamahalagang aral, yung tunay na sagot sa pagsusulit na to. Ito, napaka-powerful nito. Sinasabi dito na, para sa Diyos, ano ba ang mas nakapagpapasaya sa Kanya? Yung mga engrandeng handog at sakripisyo o yung simpleng pagsunod sa Kanyang utos? Ang sagot, mas mahalaga pa rin ang pagsunod. To obey is better than sacrifice. Yun yung lesson. At yung ginawa ni Saul, may tawag dyan partial obedience o bahagyang pagsunod. Kumbaga, sinunod niya yung parting gusto niya, pero yung parting ayaw niya, binaliwala niya. At sa mata ng Diyos, ang bahagyang pagsunod ay katumbas na rin ng kumpletong pagsuway. Walang in-between. At dahil dyan, malinaw na malinaw ang resulta ng test, lagpak si Saul. Bagsak siya sa kanyang final exam at sinayang niya ang kanyang huling pagkakataon. At eto na ang hatol.
Grabe, ang bigat. Dahil binaliwala at itinakwil niya ang salita ng Diyos, siya naman ngayon ang itinakwil bilang hari. Ang kaharian na ipinagkatiwala sa kanya ay kukunin na. Dito na umamin si Saul sa wakas, pero pakinggan nating mabuti yung dahilan niya. Hindi ito dahil sa tunay na pagsisisi. Umamin lang siya kasi takot na siya sa parusa at sa kahihiyan na haharapin niya. At dito na lumabas ang totoong kulay niya. Inamin niya, natakot ako sa mga tao kaya sinunod ko sila. So, mas mahalaga sa kanya ang opinyon ng tao kaysa utos ng Diyos. Ang pinakainaalala niya ay hindi yung relasyon niya sa Diyos, kundi yung reputasyon niya, yung image niya bilang hari. Ayaw niya lang mapahiya. Kaya, iiwan ko sa inyo itong tanong na to. Isang tanong na para sa ating lahat, base sa pagkakamali ni Saul. Sa buhay natin, kapag may desisyon tayong kailangang gawin, ano yung mas matimbang? Yung gawin ang tama sa mata ng Diyos? O yung magpapasaya at magpapabilib sa mga tao sa paligid natin? Isang bagay na sulit pagnilayan, di ba?